Did you bless the Lord? Alam niyo po, pag bless natin ng Panginoon, ang balik, i-bless niya po tayo, lalong-lalo na sa ating pong mga spiritual na buhay. Amen po ba? Today, we are here, once again, by the grace of the Lord, tayo po ay nandito upang unahin ang Panginoon sa ating pong mga buhay, upang maranasan natin ang kanyang presensya. At naniniwala po ako na ang araw na ito ay hindi lang kapahingahan ng ating pong lupang katawan, kundi kapahingahan din po ng ating pong spiritual na buhay. At at this point, tayo po ay dadako sa isang napakahalagang parte po ng ating pong pagsamba, ang pag-alaala sa ating pong Panginoong Jesucristo nung siya po ay namatay at muling nabuhay. At ginagawa po natin ito at gagawin po natin ito dahil ito po ay kanya pong sinabi at siya rin nagpapaalala po sa atin na mayroong isang Kristo na namatay at muling nabuhay at muling paparito para po sa ating lahat. Amen po ba? Sige po, at this point, I would like everybody to be quiet and tayo po ay lumapit sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Ito po ay hindi ordinaryong gawain. Ito po ay iniutos sa atin ng Panginoon. At dapat lang nabigyan po natin ito ng pagpapahalaga, respeto, isang pag-aalaala sa ginawa ng ating tagapagligtas, ang ating pong Panginoong Hesukristo. Aming dakilang Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo. Sa tulong ng aming Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, nagpapakumbaba kami, Panginoon. Ina-acknowledge namin ang lahat ng mga bagay na nagawa namin, Panginoon, na hindi po nakapagbigay ng kaluguran sa inyo pong pangalan. Kami po ay lumalapit sa inyo, O Diyos. Patawarin niyo po kami. Forgive us, O God. Ina-acknowledge namin, Panginoon, na kayo po ay namatay para po sa aming mga kasalanan. At kami po ay patuloy na nananampalataya sa iyo. Na sa inyo pong muling pagkabuhay, Panginoon, sa inyo pong pagbangon mula sa mga patay, nagkaroon po ng pag-asa. At ipinangako niyo po sa amin, Panginoon, na kayo po ay muling magbabalik, O Diyos, kung nasaan po kami ngayon. Sabi mo, Panginoon, sa iyong pagbabalik, kami po ay inyo pong kukunin at mamubuhay kasama mo magpasawalang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon. Marapatin niyo po kami na makakain, makainom, simbolo ng inyong pong katawan at ng inyong dugo na namatay, bumuhos sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang salita ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Mga kapatid, for I received from the Lord what I also passed on to each and every one of us. The Lord Jesus Christ, on the night that he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me."
And brothers and sisters, in the same way, after supper, he took the cup and he says, "This cup is the new covenant in my blood. Do this, and whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He come." Amen. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon. Sige po, at this point, lahat po tayo pupunta dito sa harap at kumuha po kayo ng mga simbolong ito. Bumalik kayo sa inyong upuan at sabay-sabay po tayong kakain at iinom ng mga simbolong ito. Amen po ba? Sige po. Yan ang katawan, pinayubay upang ikaw mabuhay. Yan ang katawan, naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Hawakan po natin ang tinapay, taas natin ito. Aming dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at sa pagkikipisa ng banal na Espiritu, kami po ay kakain ng simbolo, sumisimbolo, Panginoon, ng inyong katawan. Maraming salamat po sa lahat-lahat ng ginawa mo po para sa amin sa krus ng Kalbaryo. Salamat po. Kainin po natin. Itaas po natin ang saro. Minsan pa, Panginoon, inaalala po namin na ang inyo pong mga dugo, ang latay, Panginoon, mga sugat ng inyong katawan ay siya pong nagpagaling sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, sa inyong dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Salamat po. Inumin po natin. Hallelujah. Palapakan natin ang dating dakilang Diyos na buhay. Sige po, tayo po ay makakaupo na at dadako na po tayo sa salita ng Panginoon. Okay? I would like to see your hands raising up at sabihin natin sa Panginoon, Lord, salamat sa araw na ito.
Sige po, i-practice natin. Lord, salamat. Salamat po dahil may buhay ako. Ginising mo ako, Panginoon, upang makadako, Panginoon, sa tahanang ito, upang kami po ay magpuri sa iyo. Salamat po, Diyos. And we are expecting, Father God, that the message that we are about to hear will become a blessing for us to become more stronger in our faith. Mas lalo ka naming makilala. Lord, rebuke us. This message is for me. Ang mensaheng ito, Panginoon, ay para sa akin. At ano man, Panginoon, ang ituturo niyo po sa akin, help me, Lord, to be teachable. Lord, makita ko yung sarili ko na may mga bagay na kailangang ayusin. Makita ko na yung sarili ko, Panginoon, ay nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng Savior, nangangailangan, Panginoon, ng tagapagpagaling. Aming dakilang Diyos, salamat po. Handa na po kami, Panginoon, to receive the message. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, isang malakas, dumadagundong na palakpak para sa Panginoon. Are you excited this February? Yung mga nagbalak na hindi pumunta, nakapunta. Ano? Alam niyo po, may plano ang Panginoon. And this February ay isang napakagandang, lahat naman ng buwan maganda. Lahat ng araw maganda. Okay? But of course, naniniwala po ako na every season is a stage of breakthrough into our life. Bawat araw, bawat oras, bawat buwan, bawat taon, hindi na po natin maibabalik yan. Pero hindi natin hahayaan na lumipas ang taon, ang araw, ang buwan, na hindi po natin nararanasan ang breakthrough sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Pinangahawakan nyo ba yung salita ng Panginoon that, Lord, matagal mo na akong pinagtagumpay. Matagal nyo na akong pinagpala. Kalakip po ng mga bagay na ito nang tayo po ay tumanggap sa Panginoon. Ginawa natin siyang tagapagligtas ng buhay natin. Kalakip yung mga magagandang bagay na dapat po nating maranasan. Amen po ba? Hindi pinangako ng Panginoon na hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok. Ang ipinangako niya ay kalakasan. Ang ipinangako niya ay katagumpayan, pag-asa. Amen po ba? Amen po ba? And that's why we need to hold on to the promises of God in this journey of life na meron po tayo ngayon. Once again, this February, ang ating pong series, ay pinamagatang, sabihin nga natin, selflessness. Sige nga, parang ang hirap bigkasin, Yan, selflessness. Kasi may ganyang karakter tayo. Na hindi natin alam. At ngayon, aalamin po natin, ididig natin for the whole month of February, tutulungan ako ng mga leader natin sa church. The two topic will be preached by me. At yung dalawang topic ay ipipreach po ng ating mga leader, mga dalawang leader, tatlong leader, sa mga susunod na linggo. Amen po ba? Are you excited? Sabihin nga natin, minsan pa, selflessness. Yan. So, ang title po ng ating pag-uusapan in connection with that series for today is entitled, and sabi dyan, The Heart of Selflessness. Whether you like it or not, may mga parte ng puso natin, ng buhay natin, ng character natin, na kung saan kailangang ayusin. Hindi natin pwedeng sabihin na kahit Kristiyano na tayo, ay perfect na tayo, wala na tayong pagkakamali. Amen po ba? Hindi ibig sabihin na tayo po ay tumanggap sa Panginoon, magiging maayos ang lahat. Pero salamat sa Panginoon, kasi sa pagtanggap natin, maraming i-expose si Lord na mga karakter na kung saan magbabago at mas lalo natin siyang makikilala, mas lalo natin siyang mamahalin. Sa proseso ng Diyos, hindi po magiging madali. Pero maa-appreciate ninyo kapag in-acknowledge ninyo that apart from Him, you are nothing. Kapag in-acknowledge ninyo na yung pagtuturo niya ay makakatulong sa atin. Amen po ba? So the heart of
selflessness. Now, ang text po natin na matatagpuan natin sa Philippians chapter 2, verse 3 to 5. Ganito yung sinasabi ng kanyang mga salita. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Sabi niya doon, rather, in humility, value others above yourselves. Ang sabi pa niya doon, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Ang ganda, amen po ba? Parang, Lord, para sa akin ito. Excited ako, Panginoon. Excited po ako. Alam niyo po, dito po sa ating series ngayon, aaralin natin o makikita natin, ituturo po sa atin ang salita ng Panginoon kung papaano magpakumbaba. Amen po ba? Ang totoong nagmamahal, nagpapakumbaba. Nakita ba ninyo yan sa krus? Di ba? Yung nagmahal sa atin, though He is God, nagpakumbaba siya upang maipakita sa atin yung totoong itsura, litrato ng pagmamahal. Amen. Tignan mo yung katabi mo kung mahal ka niyan. Alam niyo po, kapag mahal ka niyan, itinatama ka niyan. Tama ba? Ipinagpe-pray ka niyan, ini-encourage ka niyan. Amen po ba? Yan, titignan natin ngayon. Ano bang ibig sabihin ng selflessness? Sa Tagalog, ang sabi diyan, walang pag-iimbot or hindi makasarili. Okay? Maliwanag ba? Walang pag-iimbot. Nung i-translate ko ito na parang sobrang lalim ata nung translation. Pero noong binasa ko yung mga explanation ng translation, sabi ko, ito yun. Minsan ako naging ganito. Sabi doon, walang pag-iimbot, hindi makasarili. Sino dito yung hindi makasarili? Oh, tingnan niyo, walang makasagot. Kasi meron tayong ganyang karakter. Whether we like it or not, paminsan-minsan may mga ganyang uri tayo ng karakter na kailangan nating iayos. Nung ginagawa ko po yung sermon, sabi ko, Lord, dami ko palang kailangang ayusin sa puso ko. Amen po ba? Hindi ko kailangang lumayo. Ako mismo. Yung message ng Panginoon para sa akin. Amen po ba? Alam niyo po ang isang totoong lumalago? Pag binasa yung salita ng Panginoon, hindi siya tumitingin sa iba. Ang tinitignan niya kung ano yung itinuturo, ano yung reflect, paano magre-reflect yung salita ng Panginoon sa buhay niya. Amen po ba? Amen po ba? Lord, then, na-realize mo ngayon, nag-reflect ka, lalapit ka sa Panginoon, Lord, salamat. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Kahapon lang, Lord, ganito ako. Amen po ba? And then, God will going to intervene. Yung banal na Espiritu, tutulungan ka. Nak, okay lang yan. Next time, wag mo nang gagawin. Ganun yung beauty kung paano tayo alagaan, ituro ng Panginoon. Amen po ba? Now, sabi diyan, selflessness is a transformed heart that mirrors the attitude of Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi tayo ito, hindi ti pastor ito, hindi yung leader, hindi yung nagtuturo, kundi ito po ang sumisimbolo, no? Ito po yung nagre-reflect, no? Yung attitude ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga 'di ba kapag Christ-centered tayo, dapat ang nakikita hindi tayo, kundi kung ano yung character ni Jesus sa buhay natin. Ayun po, whether you like it or not, mahirap gayahin si Jesus Christ. Tama ba? Hindi natin siya kayang gayahin. Pero sa tulong niya, magagawa natin. Amen po ba? Sa tulong niya, magagawa nating magpakumbaba. Kasi kung sa ganang atin lang, napakahirap magpakumbaba. Lalo na sa mag-asawa. Laging ang tama si mama. Tama ba? Amen ba? Laging ang tama si papa. Pero salamat sa Panginoon, kasi pag iniisip natin siya, wala naman talagang kung sino ang tama. Kapag inisip natin si Lord,
kung sino yung unang magpapakumbaba. Pag yung unang nagpapakumbaba, nagkakaroon ng kaayusan. Ito, yung mga usapang mag-asawa na ito. Maiintindihan ng mga mag-asawa ito. Amen po ba? Amen. Now, balik po tayo. Balik po tayo sa text natin. Selflessness. It is a transformed heart. No? Ito ay isang attitude na binago ng Panginoon na sumisimbolo o nagpapakita kung sino si Kristo sa buhay po natin. Amen. Amen po ba? Now, dito po sa mundong ito, kung mapapansin niyo, if you are trying to observe this world, we are most of the times driven by self-interest. Amen po ba? Yung competition, napakadaming gumagawa ng mga bagay because they want to compete with others. Amen po ba? Yung mga personal gain natin, ginagawa natin ito because we want ourselves to be known, to be well known, para makilala tayo. Amen po ba? Ang daming ganyan. Minsan din tayo naging ganyan. Amen po ba? And napakahirap ipakita sa mga tao kung ano yung totoong litrato, itsura ng isang taong mapagpakumbaba. Bakit? Kasi po ang itinuturo ngayon ng mundo is that kung sino yung may pera, siya yung kinikilala. Kung sino yung sikat, siya lang yung nakikita. Tama ba? Kung sino yung madami, sila yung katotohanan. Kung sino may pinag-aralan, sila lang yung tama. Nakita nyo po? Puro sa sarili. Pero salamat sa Panginoon, tinuturuan niya tayo ngayon upang mas makita natin kung ano ang totoong litrato ng pagpapakumbaba. Amen. Now, tignan natin. Dito po sa text natin, sinasabi po ni Apostle Paul, yung dalawang bagay. There are two challenges here for us to embrace humility, and not only that, it is also for us to consider others above ourselves. Tignan mo yung katabi mo. Pwede bang sabihin mo sa kanya, na i-test natin, sabihin mo sa kanya, and then mamaya tignan natin kung ano yung response niya. Mata sa mata, sabihin mo, alam mo ba, mas magaling ako sa'yo. Hindi, tignan mo kung ano yung response niya. Oh, di ba? Na, sabihin mo ito, pangalawa, alam mo ba, mas maganda ako sa'yo. Oh, di ba? Nagre-response. Ayaw pumayag. Nako ninyo, ganyan po tayo. Most of the times, kapag nasasapawan tayo, nagre-react tayo negatively. Nako ninyo, pag sinabihan ka ng hindi maganda, nagre-react tayo negatively. Most of the times, ganyan tayo. Nakita niyo po yung itsura natin? Kaya nga napakalagang pag-aralan natin ito, yung character ni Jesus, yung mapagpakumbaba. Ito pong month of February, napakaraming nagsa-celebrate. Sabi nila, Valentine's Day. Kailangan natin magmahalan. Parang Pasko lang, no, bro Joe? Pag Pasko, kailangan magbigayan, magmahalan. After ng Pasko, damot-damot na naman. Tama ba? After ng Pasko, wala na naman. February, daming nagmamahalan, nagbibigayan ng bulaklak. Wala pong masama doon. Magbigay ng bulaklak, may ka-quality time, mag-date, walang masama doon. Pero kailangan ma-maintain yan. At dapat ang pinagmumulan yan is that you are doing that because of Christ. Because of the love of Christ in you. Kaya kapag ginagawa natin isang bagay dahil naisip natin na mayroong isang gumawa bago tayo, yun yung unang nagmahal sa atin. Pag ginawa natin ito ng tama, may impact sa buhay ng ibang tao. Amen po ba? May nagbabago. At ano po ang unang magbabago doon? Kung totoong pure yung heart natin, they will see Christ. Mas lalo silang lalapit sa Panginoon. Mas lalo nilang mamahalin ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Now, ito po, nagre-reflect po tayo. Now, tignan natin. Be patient with me, mga kapatid, ha? Medyo mahaba ito. Pero iiksilihan natin. Today, may dalawang bagay, no? Titignan natin yung sinabi ni Pablo dito
No? Yung puso, tatlong bagay. The heart of being a selfless person. Ano yung ibig sabihin nito? At bakit mahalaga ito? At papaano po natin ito mapapalago? Papaano natin ito may sasagawa sa ating pong mga pang-araw-araw nating pamumuhay. Tatandaan natin na bago makarating ang ganitong uri ng karakter na meron ka ngayon, ay may mga magiging hadlang na dapat paghandaan at dapat labanan nating lahat. Si Pablo, meron po siyang warning dito na sinabi, there are two warning against two major obstacles of selflessness. Para hindi ka maging ganito, ito po yung nakita ni Pablo dito at nakita ko sa kanyang mga sinabi. Una, ang sabi diyan, yung salitang o yung isang klase ng sinabi doon sa salita sa Bible, sabi doon, the selfish ambition. Nakita niyo po sa verse ang sabi doon, do nothing out of selfish ambition. Ito yung katagang or ito yung salita na kung saan it desire to put ourselves first ahead of others at any cost. Selfish ambition. It is the me first mentality. Alam niyo po, maraming ganito sa atin. Yung ako muna bago ikaw. Tama ba? Wala dito yon. Nasa labas. Di ba? Ako muna. Bago sila, ako muna. Dapat ikaw muna yung kilala, dapat ikaw muna yung yumayaman, ikaw muna yung magaling. Di ba? Amen po ba? Mayroon bang ganito dito? Wala. Amen po ba? Na kung meron, ito yung panahon na kailangan ma-remind po tayo that this kind of spirit must be removed into our life. The me first mentality. Alam niyo po ba kapag may ganitong klaseng character tayo, it destroys unity in our family. Amen po ba? It destroy our church. It destroy our family. It can also destroy every community. Sa kapag alam niyo po, pag may ganitong tayong character, hindi natin iisipin ng iba. Ang iisipin natin lagi yung sarili natin. Kapag merong tama, merong kang alam na tama, na kung saan makakabuti sa lahat, ayaw mo itong i-share. Wala kang pakialam sa iba. Tama ba? Kasi ang gusto mo, sa'yo lang. Ikaw yung gusto mo, ikaw lang yung maging magaling sa Bible, ikaw lang yung gusto maging magaling sa mga, alam niyo po, ang totoong mabuting tao, kapag meron siyang mabuting alam, na nasagap o na natutunan, isinishare niya ito. Amen po ba? Kapag natututo tayo, na-bless tayo, kaya nga yung testimony portion, napakaganda. Nabibless tayo, sinishare natin, na-encourage yung ibang tao. Kagaya nung salvation na natanggap niyo ngayon. Hindi tayo mananatili na tayo lang yung saved. Kaya nga ano yung kinukulture natin dito? The mentality of invitation. Nag-i-invite tayo. Anong purpose? Para lang tayo dumami? Huwag na. Ang purpose is para ma-save sila. May share natin yung gospel. Kasi kung ang purpose, madami-dami lang tayo dito. Wala namang nangyayari sa salvation natin. No, hindi tayo ligtas. Ayaw nating maligtas. Ano ginagawa natin dito sa church? The purpose why we are inviting is that for them to know Christ. For them to be saved. At hindi natin trabaho yan, mga kapatid. Trabaho yan ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Sinong gising? Pumalakpak. Eradicate natin yan. Me first mentality. James chapter 3 verse 16. Sabi ng Panginoon dito, for where you have envy and selfish ambition. Tignan ninyo there you find disorder and every evil practice in your life. It's very specific yung sinabi ni James dito. Pag may mga ganitong klaseng character kayo, ganitong klaseng spirito, it will destroy your life.
Amen po ba? Pangalawa, selfish ambition. Pangalawa, vain conceit. Sabi niya doon, vain conceit. Ang sabi diyan, I deserve to be noticed. Okay? I deserve to be noticed. Yan. Pwede bang ipag-pray ka muna namin saglit? Yan. Uuwi na po siya and then makikita natin siya after a month, no? Babalik siya dito, si Sister Marnelly. Pag-pray natin, tayo pong lahat ay tumayo. Pag-pray natin, Sister Marnelly. Halika dito. Lord, salamat po, Panginoon, that Sister Marnelly is a person, Lord, na kung saan nakita namin yung pagkilos mo sa kanyang buhay. And you are preparing them, Panginoon, for a breakthrough. As of now, Panginoon, siya po ay uuwi in preparation, Panginoon, for a mission. Isang mission, Panginoon, na kung saan ibinigay niyo na po sa kanila many months ago, years, Panginoon. Ngayon po, siya po ay uuwi at dalangin po namin na ingatan niyo po siya. Anuman, Panginoon, ang desires nila sa kanila pong mga buhay, align ito, Panginoon, sa kalooban mo. Ingatan niyo po, Panginoon, ang kanya pong sasakyan, ang kanyang aeroplanong sasakyan, Panginoon, ilayo sa anumang mga disgrasya, kapahamakan. Ganoon din po ang mga sasakyan, Panginoon, na kanya pong sasakyan from this place, Panginoon, to airport, hanggang siya po ay makauwi sa kanya pong tahanan sa Pilipinas. Lord, ingatan niyo po ang kapatid namin ito. We speak, and we decree that the blessings of the Lord, spiritually, financially, physically, mentally, wisdom from the Lord be upon you. Salamat po, Panginoon. We claim the victory upon victory sa buhay ni Sister Marnelly. Salamat po. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. See you in the Philippines. Keep in touch. Ito yung mga tao, balik po tayo. Yung mga taong vain conceit. Ang sabi po ni James dito, sila yung mga tao na kung saan they are expecting a recognition and a self-glory from other people. Amen po ba? Check natin yung puso natin. May mga ganitong klaseng character ba tayo? Alam niyo ko, minsan meron akong ganitong klaseng character. And I would like to expose it before you. Kasi the more na in-expose mo ito, next time magiging aware ka na. Babantayan mo yung sarili mo na hindi ka na maging ganito. Tama po ba? Whether we like it or not, minsan may mga ganitong character tayo. Bakit kaya hindi niya ako pinansin? Ang dami bang ganitong klaseng tao sa church? Hindi mo lang napansin, nagtampo na. Di ba? Hindi mo lang napasalamatan, nagtampo na. It means you're doing that for that person. Nakakahiya. Whatever you're doing in this church is not because you're doing it for Pastor Chris or for the church. Tatandaan natin, kung gusto natin ng peace of mind sa mga ginagawa natin, do it privately. Do it from your heart because you want to glorify the name of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Na kahit walang nakakakita, alam niyo po, magmamanifest yan sa mga susunod na araw ng ating pong paglilingkod. God will going to intervene. Hindi po niya hahayaan na lumipas ang panahon na hindi kanya napaparangalan. Do not expect from people, expect from the Lord. Amen po ba? Amen. The hunger for recognition and self-glory. Marami po sa ating ganyan. And today, we are rebuking it, this kind of character sa ating pong lahat dito po sa church na to. Pwede po ba yan? Amen? Matthew chapter 23, 5-7. Ganito. Everything they do is done for people. Ito po yung context nito. Yung context nito, ito yung mga pariseyo, no? Okay? So they are basahin natin. Sabi doon, they make it their phylacteries. Anong ibig sabihin nito? Ito yung box na naglalaman ng mga
mga scripture verses. Na alam niyo po, yung mga scripture verses na ito, nilalagay nila sa kanilang mga noo. Di ba? Okay, alam ko to para nakikita ng mga tao na mga maka-Diyos ito. Kasi daladali nila, alam nila, dinalagay nila sa kanilang mga forehead yung salita ng Panginoon. Meron ba ganun? Huwag naman. Di ba? During that time. So, ganun sila. Okay. Di ba? They love the place of honor. Tignan niyo ito yung mga ganitong klaseng tao. They love the place of honor and at banquets and the most important seats. Gustong-gusto nila yung nasa harap. Hindi ibig sabihin na gustong-gusto nila nasa harap sila, at dapat sila nare-recognize, nakikita. Sila yon, okay? Ang sabi doon, in the synagogues, they love to be greeted with respect, in the marketplaces, to be called rabbi, ang ibig sabihin ng teacher, by others. So gustong-gusto nilang na-appreciate sila, gustong-gusto silang tinatawag silang guro, teacher. Pag hindi mo nagawa 'yon, magtatampo siguro tong mga 'to. Diba? So, Sam, nandiyan ka na pala, Good morning, bro. God bless you. Pag hindi mo ginawa 'yon, magtatampo siya. Amen po ba? Hindi ako natin kasi hindi ako inacknowledge ni pastor. Di ba? Ano niyo po? Ganito yung mga tao during that time. Ano niyo kung sino itong mga to? Sila yung nagsuserve sa church. Nag-i-exist pa ba sa panahon natin ngayon ito? We need to be Christ-centered, mga kapatid. Ano man yung ginagawa natin, let the name of Jesus Christ be glorified. Hayaan natin ang Panginoon ang magbigay ng biyaya o pabuya para sa ating pong mga ginagawang mabuti. O hindi man niya gawin, o gawin niya sa mga anak natin. Okay na yun. Sapat na. Amen po ba? Gawin niya sa mga susunod na henerasyon. Kasi yung ginagawa natin ngayon, whether you like it or not, pagtatanim. Kaya kung yung tinatanim natin ngayon, yun ang aanihin ng mga susunod na henerasyon. Kaya napakalaga, pinagpipray natin yung mga anak natin. Diba? Dinidisciple natin sila. Huwag nating sasabihin sa ating mga anak na ang kalutasan ng kanilang magandang kinabukasan ay yung dapat makapagtapos sila ng pag-aaral. Mali. Ano nyo po ang pinakamaganda na dapat nating ituro sa kanila? Yung kaligtasan ang ating Panginoong Jesucristo. Yung pananampalataya. Hindi ko sinasabing hindi sila mag-aaral. Hindi ko sinasabing wag natin silang pag-aralin. Mahalaga ang pag-aaral. Pero kapag ang laging sinasabi natin sa kanila, ang katagumpayan para magkaroon ka ng magandang buhay, dapat makapag-aral ka, magkaroon ka ng magandang trabaho. Tinuturuan mo maging miserable ang buhay ng anak mo. Amen po ba? Amen. Turuan po natin silang kilalanin ng Diyos. That apart from God, they are nothing. Ituro natin sa kanila yung pananampalatayang tama. Ituro mo kung ano yung pinananampalatayanan mo ngayon. Upang pagdating ng araw, hindi nila ito makalimutan nang sa ganun magkaroon sila ng magandang buhay. Ang kagandahan ng buhay ay hindi nagmumula sa kaalaman ng mundong ito. Ang kagandahan ng buhay ay nagmumula, walang iba, kundi sa ating Panginoong Diyos na nasa langit sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Mayroong isang illustration, mga kapatid. Minsan para tayong mga superstar. Diba? Sabi ko kanina, gusto natin, tayo yung laging sikat, tayo yung laging pinupuri. Pag hindi tayo nalala ko tuloy yung mga nakaraang matampuhin din po ako. Lalo nung mga panahon na nasa stage of immature pa tayo, nasa leadership tayo. Pag hindi nila ako natatawag, nung high school, college po kasi ako, naging SBO president ako. Ano bang ibig sabihin ng SBO? Student Body Organization. Presidente. So, pag may mga gawain, pag hindi nila ako na-acknowledge,
Nagagalit ako, Jo. Tatampo ako. Dumating na ba kayo sa puntong gano'n? Kaya hindi ako tinawag ni pastor. Diba? Ba't kaya ganun? Dapat ako nandun eh. Di ba? Ganon. Marami po sa atin pabebe minsan. Amen po ba? Wala dito yon. Alam niyo po, napakahalaga na i-acknowledge natin yung mga pagkakamali natin na kagaya po nito upang tayo po ay gumaling, upang tayo po ay pagalingin ng Panginoon sa mga ganitong klaseng karakter. Amen. Hindi pwedeng tayo lang. Kailangan involved ang ibang tao sa buhay natin, sa paglago natin. Now, ang ibig sabihin nito, ang sabi, tignan niyo ito, sa rule ng basketball. Hindi ito yung mga marunong maglaro ng basketball. Okay. Para maging matagumpay tayo, hindi lang sa basketball, kahit sa mga ibang mga laro, tennis, badminton. Maliban na lang kung mag-isa ka, single play, di ba? Isa-isa lang. Di ba? Pero pag may kasama ka, iba ang rules doon. May mga kanya-kanyang rules ang bawat laro. Sa basketball, para maging matagumpay ang isang kupunan, ang kailangan, MJ, anong kailangan? Sa basketball, para maging matagumpay? Kailangan may teamwork. Diba? Kailangan may teamwork. Hindi pwedeng kahit may practice ka, pero pag wala namang teamwork, matatalo kayo. Tingnan ninyo, kung lahat gustong mag-shoot, dribble mo, pagkakuha mo ng bola, hindi ka nagpapasa, dribble ka, gusto mo i-shoot agad. Diba? Ayaw mong pasahan yung mga open. Diba? Ayaw mong pasahan yung mga nasa right formation para i-shoot ang bola. Tama ba? Ang gusto mo lang yung ikaw lang. Ikaw lang yung nakaka-shoot. Ang gusto mo ikaw lang yung nakakapuntos. Lagi namang kapos. Ano, Brother Jaren? Hindi, laging 3 points yan. Kapag wala po tayong teamwork, no? Kapag wala tayong pagkakaisa, at ang gusto natin, laging tayo ang superstar, matatalo po tayo. Amen po ba? Amen. We will all fail. The same happens, Panginoon, sa ating lahat in the body of Christ. When selfishness takes over us, bawat isa po sa atin babagsak. Damay-damay na yan. Amen po ba? Kailangan po maging mapagpakumbaba tayo, kailangan maging mapagbigay tayo, maunawain, sapagkat ito po ang magiging daan upang tayo po ay mas lalong maging matagumpay sa ating pong journey bilang mga anak ng ating pong Panginoong Diyos na nasa langit. Pangalawa, okay, yung una, kailangan makita natin, no? Yung mga pumipigil upang tayo po ay hindi maging mapagpakumbaba. Ngayon, titignan naman natin ngayon yung pangalawa. Ano ba yung essence of selfishness? Okay? Ano ba ang ibig sabihin nito sa buhay natin? Si Pablo may dalawang bagay dito na sinabi siya, no? Yung essence of selfishness or yung spirit. Ano ba yung klaseng spiritong naibibigay nito? Okay? Yung salitang, kanina nabanggit ko na, yung salitang humility and yung valuing others. Pagpapakumbaba at yung ariing mas mahalaga ang iba kaysa sa atin. Wow. Mas matindi ito ngayon. Amen po ba? Sabi dyan, unang-una, sabi dyan, humility is not a weakness, mga kapatid. Tatandin niyo, ang pagpapakumbaba ay hindi isang uri ng kahinaan. Tatandaan ninyo ito, lalong-lalo na po sa mga kalalakihan.
na kahit laging tayo ang nagpapakumbaba, hindi ibig sabihin na hindi na po tayo lalaki. Ah. Di ba? Amen po ba? Hindi ibig sabihin na ikaw ang nagpakumbaba, mali ka na. In fact, kapag ikaw ang nagpakumbaba, na ipapakita lang na ikaw ay mas matalino, mas malakas, at mas gwapo at maganda. Ayan po ba? Nakita niyo yung katabi mo, pag nagpapakumbaba yan, gumaganda. Tignan niyo yung itsuro ng mayabang, di ba ang pangit niya? Pero yung mapagpakumbaba, napaka-meek ng itsura. Totoo sila. Pag sobrang yabang natin, ang papangit na mukha natin. Di ba? Pero pag nagpapakumbaba tayo, umaayos yung mukha natin. Nagiging gwapo tayo. Amen po ba? Tatandaan niyo po, ito po ay hindi kahinahan. Ito ay kalakasan na kung saan nagpapakita that we are under the Spirit of God. Nagagawa mo yon not because of your strength, but because of the Spirit of God in you. Ang hirap kayang magpakumbaba. Pero bakit ginagawa mo yan? Bakit nagagawa mo yan? Because you are under control of the Spirit of God. Philippians chapter 2, tignan natin yung 6 to 7. Who, being in very nature of God, did not consider equality with God something to be used for his own advantage. Ang sabi doon, rather, he made himself nothing. But sino ba siya? Siya lang naman yung anak ng ating Diyos, nag-iisang anak ng ating Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi doon, he made himself nothing by taking the very nature. Anong klaseng nature yon? A servant. Biro mo yon, anak ng Diyos naging servant. Ang sabi doon, being made in human likeness. Yung Diyos bumaba, nagkatawang tao, na buhay kasama natin. Anong purpose? Para po tayo paglingkuran. At yung paglilingkod na yon, meron pang kalakip na kaligtasan. At habang inihintay natin yung kaligtasan na yon, kasi alam niyo po, ang totoong fulfillment ng kaligtasan, hindi yung tinanggap mo si Jesus Christ and then you're saved. Hindi pa doon. Kasi alam niyo po, nandito pa lang tayo sa langit. Wala pa tayo sa lupa. Nandito pa lang tayo sa lupa. Baliktad tuloy. Nandito pa lang tayo sa, tignan nyo, kapag meron ka ng salvation, nandito ka pa lang sa lupa, parang nasa langit ka na. Yun yung may mga Kristo. Wala pa sa langit, parang langit na yung kung nasaan sila ngayon. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Pumunta po dito ang ating Panginoong Jesus. Package yan. Para magkaroon tayo ng buhay. At pagkaroon po din po tayo ng buhay na sagana sa atin. Anong meron po tayo ngayon? Amen. Amen. Sige po. Pangalawa, sabi dyan, humility. True humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Sabi po ni C.S. Lewis. Pangalawa, okay, yung una, humility is not weakness, mga kapatid. Pangalawa, sabi dyan, selflessness sees others as is important. Okay? Ang pagpapakumbaba ay yung nakikita natin na mas mahalaga ang iba kaysa sa atin. Nakuha niyo ba? Yung bang mas nakakaangat sila kaysa sa atin. Na mas nangangailangan sila kaysa, aray ko po Lord, ang hirap nito. Hindi naman talaga Lord ganun eh. Mas nakakaangat ako sa kanila. Pero bakit? Tinuturuan tayo ng Panginoon magpakumbaba. Na kahit na physically, mas okay tayo sa kanila, pero hindi natin itinataas yung sarili natin. Tama ba? Kasi pag itinaas na natin yung sarili natin,
Nagyayabang na tayo. At hindi na po napapapurihan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi ng Panginoon, kahit na anong meron ka, ano bang mga natapos mo, ano yung, kahit gaano kadami yung pera mo sa bangko, kahit gaano ka kagwapo, brother Andrew, huwag mong ariin na mas gwapo ka kaysa mo. Ano ang ibig sabihin ng mga kapatid? Huwag tayong magyayabang kung anong meron tayo. Amen po ba? Ariin natin na mas nakakaangat ang iba. Ariin natin na mas maganda ang iba kaysa sa atin. At hayaan natin ang Panginoong Hesus na bumalik sa atin. Siyang bahala sa lahat. Amen po ba? Amen. Sabi diyan, what do I get? How can I bless? Ito yung ganitong character na itinuturo sa atin ng Panginoon. Selflessness is something that manifests through our action. Yung bang tipong, Lord, paano ba ako makakatulong? Paano ko po siya mabibigyan? Paano ko po siya mabibless? Amen po ba? Hindi yung, Lord, paano kaya ako makakakuha sa taong ito? Amen po ba? Romans chapter 12, verse 10. Ang sabi nung, be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Ang ganda no, pag lahat tayo, grabe si Jojo, napaka-powerful. Diba? Grabe si Len, napaka-humble. Thank you so much sa buhay mo. Without you siguro, hindi kompleto ang family ng CFICC. Grabe yung CBD family, their sacrifices, their love for the ministry. Salamat sa inyo mga kapatid. Without you in this family, incomplete tayo. Kung lahat tayo ganun yung character, yung itinataas natin ng bawat isa, siguro ang sarap Sam, parang wow, pakabait ng mga tao sa CFICC. Amen po ba? Amen? Meron pong isang matanda, sorry. Meron pong isang kinikilalang madre. Ang tawag sa kanya ay si Mother Teresa. Di ba? We really respect this person. No? Ang sabi niya, if you are busy judging people, you have no time to love them. Pakilipat. Sabi doon. And then sabi niya, selflessness looks past, flows, and focuses on meeting needs. Ang ganda, no? Ano yung mga ganitong klaseng kataga? It will really remind us of who we are. The more you're judging people, dun pa lang, nagpapakita na wala ka talagang pag-ibig sa puso mo. These people needs attention. These people need to be loved. Mga taong nasaktan dahil sa kanilang mga pagkakamali na hindi naman nila ginusto. Ang kailangan po nila ay pangunawa. Ang kailangan nila ay pagmamahal. Ang kailangan nila ay acceptance. Amen po ba? Ito po yung itinuturo sa atin ng Panginoon. Yung tipong pag may pagkakamali yung yung kapwa natin, iniisip natin na mali ka. No? Kailangan magbago ka. Hindi yun yung kailangan nila. Ang kailangan nila ay isang mahigpit na yakap na may kasapang sampal. Hindi. Diba? Isang mahigpit na yakap ng meron pong pagtanggap. Nakagaya po na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo po sa atin. Na sa kabila ng mga kadiliman ng buhay natin ay tinanggap niya po tayo ng walang pag-aalinlangan. Ganon ang ibig sabihin ng salitang selflessness. Na kahit na may nakikita tayong pagkakamali sa kanila, hindi natin yun isusumbat.
Ang dapat po nating ipakita sa kanila ay kung ano yung litrato ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, na nagpapakita na despite of who we are accepted by Him. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang ating dakilang Diyos? Pangatlo. The greatest example of selfishness. Yung una, kanina, nakita po natin, no? Yung una, nakita natin yung mga hindrances on how to be selfless. Okay? Pangalawa, nakita natin yung essence, no? What is the spirit of selfishness? At itong pangatlo, titignan naman natin ngayon kung ano yung mga halimbawa. Okay? Sino ba ang halimbawa? The perfect example of this kind of spirit, of this kind of character. Sino ba? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Balikan natin, no? Si Jesus Christ ang perpektong halimbawa ng totoong mapagpakumbabang puso. Wala nang iba. Amen po ba? In Philippians chapter 2, makikita natin doon sa verse 6 to 7, He emptied Himself. He humbled Himself. Na kahit Diyos siya, hindi niya nakita yung pagiging Diyos niya. No? Iniwanan niya iyon. Kasi alam niyo, pag kasama niya yung pagiging Diyos niya doon sa krus, hindi niya tayo kayang i-save. Amen po ba? Hindi natin makakamtan yung totoong salvation na meron po tayo ngayon. But because He emptied Himself, iniwan niya at naging tao siya, 100% man. Para po sa ating lahat. Nagpakumbaba po siya para sa ating lahat. Amen po ba? Amen. He left heaven's glory to take on human flesh. He didn't hold on to His divine rights. But ito po, napakaganda ng ginawa niya. He became a servant for us. Naging servant po ang ating Panginoong Jesus. Amen. Di ba't napakaganda niyan? Sabi diyan, true selfishness is a sacrificial giving, even when it cost us something. In the part of Jesus Christ, of the Lord Jesus Christ, it is not just something. It is His life. Pagbuhay na natin yung nakataya, I don't think so. Tama ba? Mas pinapahalagahan natin yung buhay natin kaysa sa buhay ng iba. Kaya alam nyo po, para mas mahalin natin ang ibang tao, kailangan talaga natin ng intervention ng ating dakilang Diyos. You cannot love your neighbor unless you accept the love of Jesus Christ in your life. Hindi ko kayo kakayaning mahalin at pagtiisan, mga kapatid, without the love of Jesus in my heart. Bakit ko kayo minamahal ngayon? Because of Jesus. Amen po ba? Subukan yung sapak-sapakin ako dito kung anong gagawin ko sa inyo. Baka maglaban-laban tayo. Tama ba? But because of Jesus, because of the love of Jesus Christ, nagagawa nating mahalin ang isa't isa. Nagagawa nating intindihin ang isa't isa, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Kita niyo po yung cross na ito. Jesus did even more. He laid down His life for what? Because He wants to rescue us from eternal fire. Eternal condemnation. Tinalikuran niya ang langit. Pinasan niya ang krus. At hinayaan niyang pahirapan siya ng mga taong ginawa niya. Bakit? Upang maipakita niya po sa atin
yung totoong itsura ng pagpapakumbaba. Ang totoong pagpapakumbaba ay hindi dahil meron kang gusto sa taong ito, kundi dahil mahal mo ang taong ito. And even to the point of giving your life, you will do it because you love this person. Alam niyo po, sabi ko, Lord, ayaw ko naman talaga magpastor eh. Ang hirap kaya magpastor. Amen po ba? Pero salamat sa Panginoon kasi despite of this character, patuloy niya pa rin po tayong ginagamit. At nung tinanggap po natin, nag-obey tayo sa calling natin, nagkaroon po tayo ng peace of mind. Same thing sa buhay po natin. Unless we surrender our life to God, our everything to God, hindi po natin kakayanin na magpakumbaba sa harapan ng ibang tao. Amen po. Nakukuha niyo pa? You cannot love your neighbors unless you accept the Lord Jesus Christ in your life. Hindi mo kakayanin magpakumbaba unless without the intervention of the Lord Jesus Christ in your life. Amen po ba? Now, pupunta po tayo mabilis lang sa pinaka-main points. Introduction pa lang yun, John. Hindi, mabilis lang. Titignan po natin. Meron pong tatlong bagay dito na gusto ko pong iwan in conclusion. Kung papaano po natin ma-develop yung heart of being a selfless person. Kasi naniniwala po ako na meron na tayo niyan. Di ba? Did you accepted the Lord Jesus Christ in your life? Then meron na tayo niyan eh. Binigyan na tayo ng Panginoon ng ganyang klaseng character. Ang hindi lang natin alam kung papaano natin ito aalagaan, ang hindi lang natin alam kung papaano natin ito i-develop. Amen po ba? Ngayon, meron pong tatlong bagay. How to develop a heart of selflessness. Una, we need to think, we need to shift from this kind of character to this kind of character. Yung ba tipong me first, mas maganda sigurong we first. Amen po ba? So let us make choices that benefits others, not just ourselves. Kapag tayo po lumalago na sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, yung mentality natin, yung isip natin, hindi na lang para sa atin, kundi sinasama natin ang ibang tao. Amen po ba? Yung bang tipo makakabuti sa lahat. Agree po ba kayo sa akin doon? Galatians chapter 6 verse 2. Sabi doon, carry each other's burden. And in this way, sabi doon, basahin nga natin, you will fulfill the law of Christ. Sabi ng salita ng Panginoon, i-carry natin, pasanin natin yung burden ng bawat isa. Anong pinapakita doon? Alam po ba, Brother Jojo, mahalaga ka sa buhay ni Brother Paul. And in fact, in reality, because of him, nandito ka ngayon. Amen po ba? Because of him, nandito ka ngayon. Nakakapakinig ka ng salita ng Panginoon. Paano ko magpapastor dito kung wala kayo? Baka nasa ibang lugar ako. Nandito po ako because nandito kayo. Tama ba? Bakit ako nag-aaral ng salita ng Panginoon? Dahil pinaghahandaan ko kung ano yung ituturo ko sa inyo ngayon na makakapag-encourage sa ating lahat. Hindi lang naman ito para sa akin kundi para sa ating lahat. Amen po ba? Bakit ini-encourage natin ang bawat isa na mag-involve sa ministry? Maging part ng music team. Di ba? Mag-invite. Bakit? Kasi nagmamatured ka na, Brother Joe Chris. No? Nagmamatured ka na. Dati, wala ka naman pakialam, bahala kayo dyan. Basta ako dito, nakaupo lang ako. Pero along the way, naiintindihan mo na part pala ako ng family na ito. Na kapag meron akong ginagawa, nabibless ang ibang tao, nai-encourage sila. Amen po ba? Ang gusto natin, lahat tayo nag-involve sa ministry. Hindi na mahalaga kung sino ka.
Si Lord ang bahala sa iyo. Amen po ba? Amen. Pangalawa, so from me to we. Pangalawa, nasabi diyan, serve without expecting recognition. Pwede ba yan? Na kapag maglilingkod tayo, hindi natin i-expect na i-recognize tayo ng ibang tao. Amen po ba? At hahayaan natin na ang ating dakilang Diyos ang gumawa ng mga bagay na yan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay siya po yung unang nagpakita ng halimbawang ito. Though He is God, He is holy. Meron niyo po sa John chapter 13, verse 12 to 15, ganito po ang sinasabi. When He had finished washing their feet, He put on His clothes and returned to His place. Ang sabi niya dito, do you understand what I have done for you? Anong ginawa ni Jesus? Hinugasan niya yung mga paa. Kapag paa, ano yan? Isa sa pinakamaruming parte ng katawan ng tao except sa sa dila. Tama? Sabi nila, dila daw ang pinakamarumi. Hindi ko alam sa mga nasa medical natin dito. Di ba? Sabi yung paa, sabi niya, ask them, you call me teacher and the Lord, and rightly so, for that it is what I am. Now that I, sabi niya doon, your Lord and teacher have washed your feet, you also should wash once another's feet. Ganda po. Ipinakita niya siya muna. Ipinakita niya sa mga tao during that time. Sa mga disciples. Ito ginawa ko. Diyos ako I am your God. Pero gagawin ko ito. At ito rin yung ituro nyo sa ibang tao. Amen po ba? Amen? Serve without expecting recognition. Hindi niya sinabi na, ginawa ko ito, dapat gawin nyo rin sa akin. Sinabi ba niya yan? Ang sabi niya, ito yung gagawin ko sa inyo. Uhugasan ko ang inyong mga paa. At ang gusto kong gawin ninyo, sa ikabubuti ng lahat, kung ano yung ginawa ko sa inyo ngayon, ang ine-expect ko, you will also do it to your neighbors. Ang galing. Amen po ba? Amen? Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Pangalawa, ang sabi dyan, sa subpoint, sabi dyan, when we serve, alam nyo pa na kapag nagsuserve daw tayo, we are reflecting the heart of Jesus. Galing. Amen po ba? Sa lahat po sa atin dito. Kapag dumako na tayo sa church na ito, I would like to culture this family na kapag nandito na tayo sa church na ito, we're not serving anyone here. Pwede bang ilagay natin sa isip natin, sa puso natin? Pagtapak natin dito, Lord, excited akong paglingkuran ka. And you will see the peace of mind. May peace of mind, may joy. Amen po ba? Na habang nandito ka, wag lang yung chords. Habang nakatingin ka sa chords, nag-worship ka. No, Lord, sa'yo to. Amen po ba? Pwede bang ganon? I-culture natin yung ganong klaseng character. Pagtapak nyo sa church na ito, wala kang ibang sasambahin kundi yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, serve without any recognition. Expecting recognition from others. Pangatlo, and the last. Ito, napakahalaga. Sabi diyan, love unconditionally. Sino dito yung nagmamahal dahil mahal ka? No, i-welcome natin si Brother Rino. Welcome to the club. Ayan. Alam niyo po, huwag niyong mamahalin yung asawa niyo dahil maganda siya. Mahalin niyo siya dahil ibinigay siya sa'yo ng Panginoong Jesucristo. Kasi kapag ang dahilan, mamahalin mo siya dahil maganda siya, paano pag dumating yung time na parehas na kayong gurang ang pangit na nono? Pag dumating na yung 6, kulubot na yung mukha niyo, hindi mo na siya mahal. Di ba? Kaya huwag tayong titingin sa physical appearance.
Ngayon, maganda yung asawa mo. Pero naniniwala ako na pagdating ng 60 years old, maganda pa rin yan. Sa paningin mo. Hindi natin alam yung sa iba, di ba? Pero kapag yung sa puso natin, Lord, bigay mo to eh. Di ba? Bigay mo to eh. Ikaw ito, Lord eh. Amen po ba? So baka mas lalo mo po yung mamahalin. Amen. Mahalin natin ng isa't isa unconditionally. Kahit anong klaseng tao yan, nangangailangan yan, he deserve love. He deserve to be loved. Parang sa atin, di naman tayo kamahal-mahal. Pero alam niyo po si Lord, sa kabila ng kung sino tayo, niyakap niya tayo. Sa kabila ng ating kadiliman, kasalanan. Amen po ba? Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. 1 John chapter 3 verse 18, sabi doon, Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Ang totoong pagmamahal hindi sa pamamagitan ng salita. Ang totoong pagmamahal ay makikita sa pamamagitan ng gawa. Amen po ba? Dalawang bagay yan. Ginagawa mo ng mayroong katotohanan. Huwag mo nang sasabihin ng isang bagay na hindi naman totoo. Diba? Mas maganda yung medyo nasaktan siya nang sa ganun pwede siyang maitama. Yung tipong, sino bang hindi ba natin natatawag dyan? Diba? Diba? Brother Sam, ang gwapo mo ngayong araw. No? Pero pwede bang maligo ka rin minsan? Di ba? May merong katotohanan, pero hindi pwedeng hindi natin sabihin yung aside, kailangan natin siyang tulungan. Di ba? Sa atin, maiintindihan natin siya. Paano pag lumabas siya? Di ba? Pag lumabas siya, baka laitin siya ng ibang tao. Dito pa lang ayusin na natin. The same thing po sa ating sa ating lahat dito. No? Darating yung time na makakagawa tayo ng pagkakamali. Huwag niyong hahayaan na yung kapatid niyong yan na nakikita po natin na gumagawa ng pagkakamali, na hindi natin siya itatama. Kung totoong mahal mo yung kapatid mo, itatama mo siya ng merong pag-ibig, ng merong pagmamahal. Amen po ba? Amen? Meron akong sinabihan, nagpaalam sa akin, hindi ko nasasabihin. Sabi niya, Pastor, di ako makakapunta ngayon. Kasi isip ko, bakit? Kasi ganito po, ganyan. Ang sabi ko, okay, naintindihan ko, pero pwede bang magpaalam ka doon sa leader mo? Amen po ba? Paalam ka sa leader mo. May kinabibilangan kang leader. Paalam ka doon. Naiintindihan natin kung ano yung situation niya, pero pwede ba na itama rin natin yung karakter niya? Na may mga leader siyang kailangan nag-e-expect sa kanya na makakasama siya sa church, sa pagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Yung mga leader dito, excited ba kayo na yung mga sa team ng Praise and Worship, kompleto kayo? Sinong excited na makita yung Praise and Worship team ay kompleto? Amen po ba? Nag-e-expect yung leader. Tama natin. Ako, maiintindihan ko, baka yung ibang leader, hindi. So, kailangan tama natin yung puso natin. Amen po ba? Sabi ng mentor ko, sabi niya, Pastor, ingat-ingat ka rin sa mga pagtuturo mo. Kapag nakita mong nasaktan mo yung tao, lapitan mo na agad, huwag mo nang palalampasin. Minsan kasi ating mga leader, ang alam natin tayo lang yung tama. Selflessness, pagpapakumbaba. Hindi dahil leader ka, hindi ka na nagkakamali. And in fact, most of the time, tayo mga leader na nagkakamali. Hindi natin nakikita yan. Pag sinabi nating leader, hindi lang yung pastor, maging mga magulang natin.
Tayo mga magulang. Minsan, dahil magulang tayo, wala kang karapatan. Ganun tayo minsan. Nakita natin nagkamali tayo, humingi tayo ng tawad. Amen po ba? Amen? Nakita niyo, pag may ganung spirit, nagkakaroon ng paglago, nagkakaroon ng harmony, nagkakaroon ng pagmamahal. Amen po ba? Naaayos agad. Amen po ba? Kung mahal mo ang isang tao, huwag mong ito-tolerate yung pagkakamali niya. Sabihan mo siya, kapatid, no? Mahal kita ha, kaya huwag mong mamasamain. Baka pwedeng ayusin natin ito. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, bibigyan kita ng karapatan na itama ako pag nakikita mo akong may pagkakamali ako. Sige nga, that is the challenge. Di nga? Samahan mo na rin ng panalangin. No? Yung matipong, okay, baka pag may mga panalangin ka na kailangan mo ng kaagapay, ng panalangin, let me know. And I'm very willing to pray for you. Amen? Amen? Love is more than a feeling, mga kapatid. It is a decision to put others first. Sige nga, basahin nga natin. Love is more than a feeling. It is a decision to put, sabi John, others first. Kung mahal mo siya, unahin mo siya. Amen po ba? Amen? Sige, tignan mo yung katabi mo. Dahil mahal kita, uunahin kita. Uunahin kitang ipag-pray. So, amen po ba? Yan. So, in conclusion, sabi diyan, selflessness is not a natural. Alam niyo po yung mga sinabi ko, hindi naman talaga madali, mga kapatid. Hindi siya madali. So, anong kailangan po natin? Kailangan po natin ng supernatural. It is something that the Holy Spirit will going to do in our life. Amen po ba? We need a supernatural intervention para tayo po ay mabuhay sa pagpapakumbaba. Amen. Amen po ba? So anong kailangan? It requires what? It requires a transformed heart and a mind fixed on Christ. Kapag tayo po naging Christ-centered, ito na po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kapag Christ-centered tayo, makikita natin na hindi po tayo yung gumagawa. Hindi tayo yung kumikilos. Nagpapakumbaba tayo because of Christ. Amen po ba? Inuuna natin ang iba because of Christ. We're doing the ministry because of Christ. Nandito ka ngayon because of Christ. Because of Jesus Christ. Now, this is the challenge. Meron po 3 tanong dito. Mag-reflect tayo. Ano yung mga struggles natin? O meron ba sa atin dito ngayon na nag-struggle pa rin sa pagiging isang mapagmataas? No? Meron pa rin pa tayo mga pride sa puso natin. Selfish ambition. Na hindi ko po alam kung ano yung klaseng puso meron tayo ngayon. I cannot judge. Hindi ko pwedeng sabihin ganito ka. Si Lord ang nakakaalam. At papaano natin masasabi na inuuna natin ang iba kaysa sa sarili natin? Paano natin ito magagawa in a practical way? Sabihin natin, tignan natin yung sarili natin. Am I truly reflecting the humility and love of the Lord Jesus Christ in my life? Nakikita ba talaga yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin? Yung pagpapakumbaba ng Panginoong Jesus, nakikita ba sa buhay natin? Di ko alam. Di ko alam. I don't know. But one thing for sure, kilala tayo ng Panginoon. Wala po tayong may tatago sa Kanya. Pwede bang yumuko po tayo? Usapin natin si Lord. Pag meron po sa puso natin,
ganitong klaseng character, spirit, pwede bang ilapit natin sa Panginoon? Lord, bilang pastor, Panginoon, ng simbahang ito, may mga time, Lord, na mapagpataas po ako. May mga time, Panginoon, na mayabang po ako. May mga time, Panginoon, na mas inuuna ko yung sarili ko, Panginoon, kaysa sa ibang tao. Patawarin niyo po ako, O Diyos. Forgive me, Lord. And I'm acknowledging, Lord, that apart from you, hindi ko magagawang magpakumbaba. Salamat po, Panginoon, for the message. Once again, reminds this family, Panginoon, kailangan mabuhay po kami, Panginoon, merong pagpapakumbaba. Lord, sa araw-araw, Panginoon, ang aming pong paglakad, gusto po namin maparangalan ka. Gusto namin, Panginoon, ikaw ang nakikita ng mga tao. Make me, Lord, your servant. Yes, Lord. You first serve us. Ikaw yung unang naglingkod sa amin, Panginoon. Ipinakita niyo kung anong tunay na itsura ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Salamat po, Panginoon, sa pagtuturo. Salamat sa pagyakap. Salamat sa pagmamahal. When we're here standing, Lord, before your presence, acknowledging that apart from you, we are nothing. Sabihin natin, standing in awe of your grace. Pwede pong tayo pong lahat ay tumayo. Setting my feet in your ways. Hallelujah, Jesus. Entering into Your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace. yes, Lord. Unfading love that surrounds me. Oh God, Oh God, I stand amazed. let's say to the Lord, Miss Jesus, My Jesus, my Lord, you're the love of my life. pwede bang sabihin mo yan sa Panginoon with all your heart, Wherever you go, with all your heart, I'll be by your side. make No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Leading to the cross I follow. Bisan pa, sabihin natin for the last time, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be. Apart from you, oh God, wala po kami magagawa. Hindi namin kakayanin, Panginoon, ang magpakumbaba. Apart from you, O Lord. Salamat po, Panginoon. Once again, you remind us. You are the real. You are real, Father God, in our life. Nagagawa namin magpatawad. Nagagawa namin magpakumbaba, Panginoon. Because of you. Because of the Holy Spirit in us.
Yes, Lord, salamat pa, minsan pa, Panginoon. Thank you for the word. Thank you for the message. Ikaw ang itinataas namin sa amin po mga buhay. Salamat po, aming dakilang Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang nag-iisang tagapagligtas. Amen and amen. Amen. God bless. Myself,